じねえ。記述式召喚のガイズ吹き飛べ。マジですか。死ぬのか死ねるのか俺。これでやっと君のもとへ。Namatay sa mga kamay ni Adonis ang babaeng witch na nagsasabing pwede pang buhayin muli si Chloe. Nabigyan ng kaunting pag-asa si Adonis kung totoo man ang sinasabi ng babae. May ibinulong ang babaeng witch na ikinagulat ni Adonis. Napalibutan si Adonis ng mga security ng capital pero hindi papayag siya na hanggang doon na lang ang kaya niya. Nagcast ng spell si Adonis at hindi tumalab ang mga pag-atake ng mga kalaban. Pinigilan ang mga bala at ibinalik ang tira sa mga kalaban, ubos silang lahat gamit ang cane spell ni Adonis. Tumira ang sniper na nasa building pero napigilan lamang ito ni Adonis at nagcast ng spell na tinatawag na Written Style Summoning Magic. Ginawang higanti ang bala ng kalaban at itinira ito pabalik sa kanya, at yun naputol sa kalahati ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, ang National Security ay pilit nilang paandarin muli ang kanilang magic suppressor machine para hindi makagamit ng magic si Adonis. Dumating ang mga scientists ng Empire at pinigilan ang mga security na i-activate ulit ang magic photon suppression device. Ang sabi ng mga scientist ay magdudulot ito ng isang malubhang sakit na hindi nagagamot sa lahat ng mga tao pag ito'y ginamit muli. Hindi matanggap ni Yuki ang kapatid ng director ng security na hindi gamitin ang suppression device laban sa nagbabantang magic. Tumakbo si Yuki para i-activate ang magic photon suppression device pero hindi ito nagpapigil at nagawa niyang ma-activate ito. Sabi ng scientist na kahit sa kaunting exposure sa device, magdudulot ito ng kapahamakan sa katawan ng mga tao. Nagtagumpay si Yuki na i-activate ang device at biglang nawala ang magic ni Adonis. Pero nagkaroon ng matinding epekto ito sa kanilang katawan gawa ng pag-activate sa device. Habang nawala ang magic ni Adonis, linapitan siya ng isang security at pinutulan siya ng ulo. Naghiyawan ang mga security at inakala nilang nagawa na nilang mapatay ang witch apprentice na si Adonis. Inilagay ang ulo ni Adonis sa isang malaking tube na may tubig at natuklasan ng isang operator na ang katawan ni Adonis ay fake. Biglang nagising si Adonis habang nasa loob siya ng isang tube. Nasaan kaya ang totoong katawan ni Adonis at bakit buhay pa siya? Ito ang ating abangan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-like sa video at mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko.